Sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Dahil mga seryosong pananalita nila iyon, kahit kadebate man sila o hindi. Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po ay nagsasalita, wala pong batayan eh. Halimbawa po, yung sinabi ni Justice Carpio, hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun eh. Magkakamali po, pati ang mga taong bayan maniniwala sa kanya sapagkat dati siyang magistrate ng Supreme Court. Mali po yun eh. Ang dami pong babanggain na artikulo ng UNCLOS pag pinilit niya yun. Pati po yung mga pasabi, regular na reminders po ng opisina ng UN Secretary General. Kaya ko po sinasabing satsat. Yun naman pong professor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya? Nagsubmit na raw po ng mapa ang NAMRIA sa United Nations. Sat-sat din po yun, Mr. Chair. Kahit nga po ngayon dito, matutukoy natin, i-open lang natin ang website kung alam po nung professor ng UP na wala tayong sinasubmit na mapa. Alam po ba niyo kung ano pinapakitang mapa ng NAMRIA? Administrative map, Mr. Chair. Ang administrative map only shows the political subdivisions of our country, regions, mga probinsya. Hindi po yun yung mapa na hinihingi po para sa ganon magkaroon ng hakbangin para finally ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Marami pong proseso yun eh. Maraming proseso yun. Hindi pala niya naiintindihan, satsat na sila ng satsat doon. Oh, yung Commodore Tariela naman yan. Pinayagan ba siya ng CHED na sabihin kung nasaan ang West Philippines? Hindi naman niya po tinutukoy. Pakinggan po natin yung kanyang discussion. Miski isa doon, kaya ko lang po nasasabing gano'n. Lumalabas sa social media, lumalabas sa mainstream media, buong Pilipinas nagtatalakay sila. Wala isa man na nagsabi that that issue involves national security. Bakit po nung ako gumawa ng resolution para dito natin pag-usapan formally, bakit biglang naging national security? And you just mentioned that you are obliged to protect our maritime rights. Did I hear you right, General? We assert our rights to protect the rights of to protect our rights in the WPS and in the Philippine Army. Our primary concern is to protect the community and to secure the land, Your Honor. Yes, General, I believe you. That is your mandate. You have to protect our maritime rights. I'm asking you, do you have an idea as to the extent of our maritime rights as regards the West Philippine Sea? Hanggang saan po yung ating maritime rights if we speak about the West Philippine Sea? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, our maritime rights is based on the decision of the 2016 arbitral ruling and based on international order, Your Honor. So based on the international order and the maritime or the arbitral ruling of 2016, what does it say? Hanggang saan po? General, simple po yung tanong. Ang hangganan lang po tinatanong ko. So, sinasabi po ninyo, international order or the arbitral tribunal, ano pong sinabi niya kung saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. With
regards to the extent of our rights, to my knowledge, this we have to practice or we have to assert our rights up to 200 miles as part of our EEC, Your Honor, as well as to maintain our territorial integrity, Your Honor. Mr. Chair, ang tinatanong ko po ay hanggang saan ang extent ng ating West Philippine Sea sapagkat tama naman po na kailangan ipagtanggol po natin ito. Wala pong debate doon, General. Wala pong makakaiwas doon sa pananagutan. Ipagtanggol po natin ang saganang atin. Kaya nga po natin tinawag na West Philippine Sea. Hindi ko po tinatanong sa inyo yung 200 nautical miles. Kasi po yun ay tumutukoy lamang doon sa exclusive economic zone. Ang ibig po ba niyong sabihin, General, yung exclusive economic zone at saka yung West Philippine Sea, pareho? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, Your Honor, I refrain to. Mr. Chair, if I may interject, I think Yes, the Honorable, nominee is not competent of answering the questions with regard to the West Philippine Sea. Maybe we can ask other competent nominees to answer the questions from Senator Marcoleta. Thank you. The chair would like to. May I know what is your position, General? Assignment. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Currently, I'm serving as Infantry Brigade Commander in the Philippine Army of. So you're not privy to the situation and the condition of the West Philippine Sea. For the Philippine Army, sir, our mandate is to support the effort of the Philippine Air Force and the Philippine Navy. And part of that is to enhance our maritime domain awareness, Your Honor. But mostly on our communities in our respective area of responsibility, Your Honor. Honorable Marcoleta. Mr. Chair, kasi po, kaya ko lang naman binibelabor ang isyong ito dahil sa tanong po ni Congressman Albano. At tama naman po yung sinagot ni General. Ipapagtanggol naman talaga natin ang ating maritime rights, sabi niya, in the West Philippine Sea. Alam po ninyo, Mr. Chair, kung hindi po kasi natin alam ang hangganan ng saganang atin, pati po yung mga fiscal policies natin magkakaproblema eh. Pati yung ating operational policy. Ano po ang ibig ko sabihin, Mr. Chair? Eh, yung lamang pagpapatrolya po ng halimbawa ng Philippine Navy, hindi naman niya alam kung hanggang saan. Di ba kailangan alam natin hanggang saan ang ating i-enforce ang ating mga batas? Yung enforcement po ng batas natin, dapat tukoy na tukoy po natin yung hangganan. Ang ibig po ba ninyong sabihin, General, sa kalakihan po ng Armed Forces of the Philippines, hindi po nila nabanggit sa inyo para sa ganun alam natin kung anong ating ipinagtatanggol. Yung isang Commodore sa Philippine Coast Guard, nagpupunta sa lahat ng mga paaralan, nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Meron pa nga po ako nakitang reel sa social media, Mr. Chair. Ang una niyang tanong sa mga estudyante, mga kabataang estudyante, where's the West Philippine Sea? Siguro po, General, napanood na ninyo siya. Maraming pagkakataong pumupunta sa mga eskwela. Okay lang naman po yung ituro natin talaga eh.
tulungan natin ang ating mga kababayan, mga estudyante, lahat. Para malaman nila, ano ba yung West Philippine Sea? Ang problema po, General, hanggang ngayon, wala pang nagdo-drawing ng West Philippine Sea. Eh marami pong nagsasabi sa atin, paulit-ulit na lang nating sinasabi ito eh. Kasi po 14 na taon nang nakararaan, pinado-drawing po talaga. Pangulo na ng Pilipinas ang nagsabi sa magitan ng kanyang administrative order. 14 years ago, sinabi na po eh, i-drawing ninyo ang mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At sabi pa niya sa DFA, pagtulungan nyo ng NAMRIA para i-deposit ninyo yung mga mapa at mga kaukulang charge sa opisina ng UN Secretary General. At i-notify nyo lahat ang international organizations. Mr. Chair, ito po yung mga hakbang, ito po yung mga steps para sa ganun, ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Eh bakit hanggang ngayon po hindi na-drawing? Yun lang naman po yung tinatanong natin. Eh, sasabihin na naman natin, ano natin is natin? Paano po yung budget natin? Ang dami po bahin po natin ang ating GAA for 2026. Department of National Defense, Department of Natural Resources Environment, pati po siguro DOTR. Mapapansin niyo dyan, may budget na nakalaan para sa West Philippine Sea. Hindi po ba malinaw man lang dapat alam natin ang hangganan, General? Makikipagtalo ba kayo sa akin na importante pong matukoy natin ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Masama po ba yun, General? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. We welcome the idea, sir, and rest assured that this will help us to understand more on the status of the WPS issue in the armed forces. And we assure you, Your Honor, that the armed forces will always follow the national policy direction of the government, and we will always follow the chain of command, the directive of our higher headquarters, Your Honor. Salamat po sa sagot ninyo, General. Sa mga tweet, sumasang-ayon po kayo na dapat lamang talaga matukoy po natin ang hangganan ng saganang atin. Tama po yun? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Hindi, tama po yun? Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, General, maski po sa ating mga batas, tutukuyin ko na po, Republic Act 12064. Pag binasa po ninyo ang definition ng West Philippine Sea, tumutukoy po sa maraming bagay ng ating karagatan. Una na po yung ating Luzon Sea, yung ating exclusive economic zone, yung Bajo de Masinloc, and the maritime features of the Calayan Island Group. Kaya kailangan po nating matukoy talaga. Yun lamang po. Meron tayong definition sa batas. Meron tayong kautusan ay binigay sa NAMRIA at sa Department of Foreign Affairs. I-drawing na yung mapa upang makilala na kung nasaan talaga ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo, General. 1953, kung inyo pong susuriin ang mapa ng daigdig, lalo na ang karagatan. Yung ating Eastern Seaboard, nandun po yung Philippine Sea. 2000 po, dinrawing uli yun. Kasi po, every now and then, dinudrawing talaga yun. Nandun po pati coordinates, pati charts. 1953 pa po, or 74 years ago, ang Philippine Sea nakadrawing talaga doon. Pati ang mga coordinates niya. Kung nagawa po natin na i-drawing ang Philippine Sea on the Eastern Seaboard, bakit hindi natin kayanin i-drawing uli ang West Philippine Sea on the western side of our country? Yun po talagang dapat natin gawin. Pagsikapan. Tinatanong ko nga po kaya po nagpatawag pa nga ako ng Nagawa po ako ng resolusyon, pinatatawag ang NAMRIA, pinatatawag po lahat ang may kinalaman sa pagdodrawing ng ating West Philippine Sea.
Meron daw pong sumagot kamakailan lang. Samantalang alam ko po sa March 12, bukas po, uumpisan sana nating ayusin ito. Ewan ko po kung totoo. Meron daw sumulat sa Department of Foreign Affairs at saka sa DND. Hindi raw po daw pwedeng pag-usapan sapagkat ito po ay nag-involve ng national security. Mr. Chair, si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to interject. finish my statement. If I may follow Just to finish my chronologically statement, with Mr. Chair, and then I will Yes, allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after the Senator Marcoleta. Kailan po ako nagtaka sapagkat yung mga iba na nagpunta sa media, nagsasalita about West Philippine Sea, wala naman pong nagsasabi na huwag ninyong pagtalunan yan. Eh yun po ay media pa po yun eh. Kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya minabuti ko na pong dito namin pag-usapan, dito na lang sa Senado, pagkatapos sasabihin nila, kung totoo pong sinabi nila, nakakapagtaka naman, bakit hindi natin dito pag-usapan? Anong national security ang involved dito? Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Rizon Tuberos. Salamat, Mr. Chair. Ang akin lang po sanang interjection kanina na nag-submit ako dun sa tamang hiling naman ng colleague na magtapos sila and based on the ruling of the chair, ay wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Dahil mga seryosong pananalita nila iyon, kahit kadebate man sila o hindi. Alam po ba ninyo kung bakit ko Honorable ginamit? Marcoleta. Alam po ba niyo kung bakit ginamit ko yung satsat? Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po ay nagsasalita, wala pong batayan eh. Halimbawa po, yung sinabi ni Justice Carpio, hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun eh. Magkakamali po, pati ang mga taong bayan maniniwala sa kanya sapagkat dati siyang magistrate ng Supreme Court. Mali po yun eh. Ang dami pong babanggain na artikulo ng UNCLOS pag pinilit niya yun. Pati po yung mga pasabi, regular na reminders po ng opisina ng UN Secretary General. Kaya ko po sinasabing satsat. Yun naman pong professor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya? Nag-submit na raw po ng mapa ang NAMRIA sa United Nations. Satsat din po yun, Mr. Chair. Kahit nga po ngayon dito, matutukoy natin, i-open lang natin ang website kung alam po nung professor ng UP na wala tayong sinasubmit na mapa. Alam po ba niyo kung ano yung pinapakitang mapa ng NAMRIA? Administrative map, Mr. Chair. Ang administrative map only shows the political subdivisions of our country, regions, mga probinsya. Hindi po yun yung mapa na hinihingi po para sa ganon magkaroon ng hakbangin para finally ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Marami pong proseso yun eh. Maraming proseso yun. Hindi pala niya naiintindihan, satsat na sila ng satsat doon. O, yung Commodore Tariela naman yan. Pinayagan ba siya ng CHED na sabihin kung nasaan ang West Philippines? Hindi naman niya po tinutukoy. Pakinggan po natin yung kanyang discussion. Miski isa doon, kaya ko lang po nasasabing gano'n. Lumalabas sa social media, lumalabas sa mainstream media, buong Pilipinas nagtatalakay sila. Wala isa man na nagsabi that that issue involves national security. Bakit po nung ako gumawa ng resolution para dito natin pag-usapan formally, bakit biglang naging national security? Yun lang naman ang tanong eh. Di po ba mahalaga sa kanila na ayusin natin lahat dito?
Ito po ang bagay, ito po ang formal. Dito po mismo sa Senado. Dito po natin ayusin lahat ang hindi pinagkakaintindihan. Hindi yung radyo dito, TV dito, lahat salimbayan. Dito, yun ang gusto kong mangyari. Bigla na lang nagkaroon ng national security. Nakakapagtaka naman, Mr. Chair. That's the only point. Salamat po sa sagot ninyo, General. Talaga pong kailangan lamang na talagang yung hangganan ng ganang atin, matukoy natin, madilimit natin, yun ho ang hinihingi ng batas. 14 years ago. Yun po yung hahanapin ko sana sa Namria. Bakit hindi niya ginawa 14 years ago na nakararaan? Para matulungan po kayo. Para hindi po kayo parang nasa kadiliman, hindi natin alam hanggang hangganan. Makatulong po sa inyo lahat yun. At tama po yung gagawin nyo. Ang mandato po ninyo, tama rin po yun. Protection na ng saganang atin. Pero pangkaraniwan na, kailangan alam natin ano ang hangganan ng saganang atin. Wala pong masama doon. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. I have actually just one question each for a few officers. Kung pwede ko po munang tanungin, sandali po, sorry Mr. Chair. Kung pwede ko po munang tanungin si, sorry, si Colonel John Paul Hakla, Mr. Chair. Colonel, yes, please take the seat. Magandang umaga po, Colonel. Good morning, Mr. Chair. Sir. Colonel, your profile and investigation report showed that your SALN showed an unaccounted for increase worth 3,310,097.29. Gusto niyo po bang kunin yung pagkakataon na ilinawin sa komite yung said increase? Yes, ma'am. Thank you for the question, ma'am, and the opportunity to explain my side, sir. Ma'am. With that, ma'am, I believe yung the entry on my SALN was based po on the properties that were acquired by myself together with my wife, who is a senior manager po, ma'am, in an IT company. So that ano po, ma'am, that I think that property was if my memory serves me right, ma'am, would be a land property, I think so, and that we purchase jointly po, ma'am. Salamat po, Colonel. At Yes. least malinaw lang po sa records ng committee ito at yung commission namin para hindi na po kailangan itanong sa mga susunod na pagkakataon. Salamat po, Colonel, and advance congratulations po. Thank you very much, ma'am, Mr. Chair. Anuman. If I, yes, Mr. Chair. It's okay, just other officers, so kayo muna po. Thank you, Colonel Haka. Thank you. Salamat. Please Mr. continue, Chair. Honorable De Veros. Salamat po. Kung maaari pong matanong sunod si Colonel Cleto R. Lelina Jr., Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. And just to make of record pala po, later, after asking a question each of a few more officers, not now, but later, mag-move po ako na i-strike sa record yung salitang satsat. But later, Mr. Chair, not now. Para mabigyang daan muna po yung confirmation ng ating mga opisyal. Magandang umaga po, Colonel. Yes, ma'am, magandang umaga po. Sir. Your PIR states that you were reprimanded for violating the anti-hazing law and Philippine Army Standard Operating Procedure Number 9, proper handling and training of candidate soldiers, for failing to strictly follow certain requirements of the policy, such as the requirement for 8 hours of uninterrupted sleep,
prohibition on shouting at trainees, and restrictions on excessive physical exercises, and prohibitions on additional tasks as forms of punishment. It is also alleged that you manhandled a candidate soldier, particularly a trainee who appears to be a relative of a unit commander assigned in the training areas. The PIR reports that you believed then that the limitations stated in the anti-hazing law and Army SOP are not conducive to developing disciplined and resilient soldiers. Ganun pa rin po ba ang paniniwala nyo sa ngayon, Colonel? But with what happened to my career, masyado po kasing for 3 years, I was tried in court martial. So, yung mga experience ko, ma'am, nagbago ni ma'am kasi, yun nga, I believe, ma'am, na yung character development pa rin ng isang estudyante, ng candidate soldier, yung importante. During that time kasi, ma'am, this is a new SOP. This SOP number 9 is a new SOP that was issued. And yun nga, I believe that there are rights or provisions in this SOP that did not support the making of a real soldier. The individuals who are tough and individuals who are resilient. Yun nga, yung I cited some examples. First is yung 8 hours of uninterrupted sleep. So usually, before 5 hours, okay na sa tulog ng mga estudyante. However, ito nga, sabi ng SOP number 9, that the candidate soldiers should sleep 8 hours uninterruptedly. And we are also prohibited to touch or even shout at the candidate soldiers. Hindi mo siyang hawakan if you will fix their uniforms. And yun nga, kasi in the military, we have this so-called extra menu. Ito yung extra exercises as a form of disciplinary action. Bawal po siya lahat ng bagong SOP na ito. And for me, ma'am, nga, if I were to strictly implement this SOP, this will affect my ability to instill the values and discipline that a soldier must possess. So pagkatapos po nung 3 taon, Colonel, nasabi nyo nga naharap kayo sa hamon ng court martial, hindi pa ba nagbago yung pananaw nyo? O nagbago na ba para kaya nyo sabihin na paninindigan nyo na yung anti-hazing law at paninindigan nyo na po yung SOP number 9 ng Philippine Army? Yes, ma'am, nagbago na po. Nagbago na po to the point of panghahawakan nyo na po at i-implement nyo na po yung nakasaad doon sa SOP 9 at sa anti-hazing law. Yes, ma'am. Maraming salamat para doon, Colonel. Ako rin po naniniwala sa character development, definitely, whether sa sundalo o sa civilian. At naniniwala ako na dapat at kayang makamit po ito sa mga tamang paraan na natututunan ng mga institusyon natin over time. And masaya po ako and satisfied ako na kayo, isang mataas na opisyal, at malamang tataas pa katulad ng ibang mga opisyal dito, ay panghahawakan po yun, hindi lalabagin. And that you will also expect it of your underclass or of your subordinates, as you call them in the armed forces. Yes, ma'am. Salamat po, Colonel. Yes. At salamat, Mr. Chair. Yun lang po ang tanong ko sa kay Colonel. Thank you, Colonel Delina is now excused. If I may, Mr. Yes, Chair, Tuberos. salamat, Mr. Chair. Also ask one question kay Colonel Rainier S. Nirza. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga po sa inyo, Senator, Your Honor. Sir, your PIR states that you were linked to allegations of illegal and arbitrary arrests of activists in Southern Tagalog in August 2024. An alliance of human rights organizations issued a statement then denouncing the warrantless arrest of Fatima Banjawan or Manhawan, a peasant and women's rights advocate who was allegedly denied immediate access to legal counsel and was subjected to intimidation, surveillance, and coercive tactics. While no case has been lodged against you, Colonel, on this matter,
gusto nyo rin po bang kunin yung pagkakataon na ipaliwanag yung panig nyo sa pangyayaring ito? Your Honor, yes, ma'am, that would be an opportunity for me to explain. Actually, Your Honor, the Philippine Army is always, when we conduct our operation, we always adhere to the rule of law, the human rights, and the due process. And then, with that case, with your question, ma'am, we put it in a proper way, and then our counterpart in the Philippine National Police hand it over to them. And with regard to the questions, if whether why there was no case upon me, that shows that the Philippine Army, we conduct in operations in adherence to the humanitarian international law and other legal processes that we do in conducting our operations, ma'am. So, ano pong tugon nyo dun sa mga aligasyon ng mga illegal at arbitrary arrests? Yes, ma'am. Kung if there are those allegations, ma'am, are just are being addressed, if there are filed complaints against me, ma'am, we immediately should go to the process of our institution, and rest assured that we will answer on it if there are complaints filed against me, ma'am. Ano naman po yung tugon nyo dun sa yung isang inaresto ay dineny ng agad na access sa legal counsel, sinubject siya di umano sa intimidation, surveillance at coercive tactics? I'm not. I cannot. I would categorically deny that, ma'am, because as I've said, ma'am, when we do conduct our security operations there, we do it along with our counterpart with the PNP, the National Police, and then it will be our civilian authorities counterpart will do the processing. With that allegations, I'm not privy with that, ma'am. Salamat, Colonel. Yes, ma'am. Dahil hindi nagkaroon ng kaso, hindi rin nagkaroon ng pagkakataon both for you, sir, at yung nag-allege na ipresenta sa korte para sa pagtimbang nila at paghusga nila kung ano yung mga totoo at hindi totoong nangyari, ano yung tama at mali sa mga maaring nangyari. So, magiging prospective na lang po ako dito dahil katulad ng sinabi ko kanina kay Colonel Lelina, kayo po yung mga matataas na opisyal at malamang ay tataas pa. Na igiit ko na lamang po kung gaano po kaimportante talaga kapantay ng importanteng pagkamit ng military objectives ng bawat misyon ng AFP, kapantay ng public safety objectives ng mga misyon ng PNP. Pareho po ang timbang, kasing taas ang prioridad sa pag-oobserba ng AFP lagi dun sa sinabi niyong rule of law, karapatang pantao at saka due process. Yung lahat pong yon, they complement each other at mas nagigi pong unassailable kahit yung pagkamit ng mga mission objectives kapag kahit alam ko napakahirap madalas ng mga sitwasyong kinalalagyan nyo, yung laging mahigpit na pagkapit sa mga standards po na iyon. Iwan ko na lang po doon yun sa ngayon, Colonel. Salamat po. Yun lang po tanong ko kay Colonel, Mr. Chair. Thank you, sir. And my last question, Mr. Chair, if I may. Thank you. The good colonel is now excused. Last po, Mr. Chair, kay Colonel Terence P. Ilanan. Colonel, please take the seat in front. Magandang umaga po, Colonel. Good morning, ma'am, Your Honors. Sir, your PIR also, like for for Colonel Hakla, your PIR also showed an unaccounted for increase worth 4,071,827.24. Pwede nyo rin po bang ipaalam sa komite ano kayang nag-contribute dito sa aforementioned rise sa inyong salin? Thank you, Your Honors, ma'am. My salin, ma'am, is a joint declaration with my wife who retired from the military service.
the increase was like emanated from her separation retirement benefits, ma'am. Well, I always celebrate, sir, kapag yung mga matagal at mahusay na nagsilbi sa gobyerno, sa armed forces ay ah, nakakatanggap ng tamang separation and retirement benefits. So, salamat sa paglilinaw na iyon. Perhaps you could inquire if you can make the proper submission in writing sa secretariat para muli hindi na kailangang itanong yon in the future. Salamat po, Colonel. Yun lang po yung tanong ko sa mga opisyal natin. Mr. Chair, and would the chair allow me to make my motion now or after all the colleagues have? After I we will introduce, invite Mr. Chair. Colonel Salamat. Terence Ilanan, your excuse.